Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so Martians today, actually nasimula ko na yung araw ko. Nag-workout na ako agad. Maliligo pa lang. Prepare tayo pagkain. Magluluto ng gulay. Kakain ng maayos. Mag-e-edit. Kakatapos ko lang din ng client meeting. Kanina habang nag-workout. So, another busy day for Monday. Wala tayong ibang gagawin kundi mag-submit ng mga cost estimates and whatnot. Usually siguro mamaya papakita ko sa inyo yung ginagawa ko talaga kung paano ko napapatakbo tong production, happily say, production company ko. Marco Mars Photography Videography Services with DTI, BIR, and PhilJeps registered. Kakarenew ko lang ng mayor's permit. So, another kind of heavy gastos para sa akin for the month of January. Pero babawiin natin yan ngayong February dahil marami tayong mga shoot na gagawin na naman. Matindihang mga proyekto. Mga proyektong kailangan natin idaloy. At I mean, mga proyektong kailangan natin itawid. Dahil dahil mahal mamuhay. Mahal mabuhay dito sa Pilipinas. At syempre para sa pangarap. May audio ba? Audio test. Wow. Kaya sana pumipitik ng maayos yung audio pero goods naman. I can't wait sa mga susunod na araw kasi hopefully magbabago tong vlogging setup natin. Itignan ko nga yung card ko kung may paparating ako today. Napansin ko kahapon sa vlog parang as the day goes by, ganun yung nangyari. Funny, really funny. Na nagawa ko mag-vlog sa grocery kasi I've never done that type of vlogs before. Na isasama ko kayo mismo sa araw ko talaga. Hindi ko yung ginagawa, Martians, kasi wala, personal life ko yun eh. So, routine ko talaga yun pag Sunday. Ang hindi ko lang ina-expect is magagawa ko yun. Makakapag-vlog ako ng gano'n. Na-realize ko guys, through 34th day of vlogging, hindi naman kailangan papalit-palit ka ng angle pa nag-vlog ka. Hindi mo rin kailangan mag fast-paced edit, maraming b-roll, alam mo yun, perfect settings ng camera. Hindi mo kailangan, honestly, if you are daily vlogging. And if you really just wanna be present, kung isa ka sa mga viewers na nagtataka, paano kaya niya nagagawa mag-daily vlog? Paano niya kaya na I just press record. Yun lang. Tapos, no matter what happens, hindi ko na rin iniisip kung super dami ko bang ginagawang cut. Kasi the more na maraming cut with music, parang nagiging boring na siya. But watching a vlog raw, there's something to it. Hindi ko pa ma-explain, hindi ko pa masabi, especially yung mga ums and ahs, hindi ko na kinakat. Minsan parang, alam mo, something is interesting. Despite the fact na hindi ako celebrity, para panoorin nyo, hindi rin ako super famous pa. I'm just doing this because this is my personal goal to be present every day, 365 days vlogging. I can basically ramp up my style of vlogging, pero mababurn out ako easily. As in, one day lang nakatawin ko yung pag-shoot, pag-content, paghanap ng ganito. Pero, I'd rather not. Ayoko i-push yung sarili ko ma-burnout. Kasi once na ma-burnout ako, madadamay pati yung personal matters ko, pati yung work ko. So, I really gotta take care of both this vlog, you guys, and of course, myself. So, we can do this. Maybe slowly, sooner or later, magkaroon tayo ng editor. Pwede tayo mag-ramp up. We don't know in the future. We're still in the early 34th vlog. So, yeah. Let's do this. Let's go. Okay, so after ng isang mabusising prep, guys. Luto tayo gulay. Pahingi tayo ng giniling. Medyo sayang tayo quinoa. 140 grams na giniling. 130 grams gulay, 150 grams ng quinoa. Ewan ko kung tama, wait, i-check ko, i-flash ko dito. Yan yung measurement niyan. Ganito talaga ako kumain. Medyo marami na yan actually. Pero ngayon ay yung itlog.
Dagdag na lang tayo ng dalawang itlog. Actually, egg whites lang yung gusto kong kainin. Egg whites lang naman talaga kinakain ko. Pero ito yung talagang daily go-to meal ko. Kapag nagkakaroon ako ng time mag-prepare, especially last year, 2024, for almost ilang months, ito lang. Pero kasi pag kumakain sa labas, wala, ganun talaga. Nakakain ka sa labas. Pero alam mo yun, disiplina pa rin. Disiplina sa sugar. Kaya, ayun. Basag tayo itlog ngayon. Grabe. I feel like a fraud for sharing this with you guys. Pero ito talaga yung kinakain ko. Ayun na. So, kaya hindi ako kumakain ng yellow at egg whites lang. Kasi sa oras na babasagin ko yung itlog, eh may nakatingin sa akin. Binabati na ako ni Kumare. Sige na, wait lang. So, tingnan natin yung measurement din ito. Kung ilang grams ba yung magiging ng egg whites. So, after niya makuha yung gusto niya, yun, kumain na siya. Go lang. Pero kasi isang egg yellow din ay ibibigay ko sa... Hindi ko na nasukat. Basta around 60 grams siguro yung egg whites sa isa kong mahal. Eh, kinakain niya na, oh. Ay. You know. Oh. That's for you. And 90. 90. 91. 92. 92. Okay. Okay. So, judging from my meal prep, ito ang pwede kong kinakain in a day. Usually, one day lang ako kumakain. Hindi talaga ako kumakain the rest. As in, the following day na ako ulit kakain. All the veggies, the protein, the fiber that I needed para makatagal sa isang buong araw ng edit. Ito lang. Goods na. Tas kape. Yun. Tas kung matapos ng edit ng maaga, round 2 ng workout. Workout ulit tayo. Kasi papalakas tayo ng braso para sa gimbal, sa mga mabibigat na rig. Which is kailangan din talaga. Tsaka syempre, alam mo yun, kailangan palakasin ng lower back. Ito lang ang ayoko sa quinoa. Unting halo mo lang nagsisitalsikan na kung saan parte. Kaya ingat-ingat tayo sa paghalo kasi pagkagalitan tayo ni Bossing. General cleaning pa ako sa mga susunod na araw. Sama ko kayo sa vlog na yun. Pero ito, kaya muna tayo. This is the best. I tell you guys, this is probably the best meal na ma-prepare mo on a... Hindi naman super expensive para i-prepare to kasi carrot sayote, gisa mo lang sa bawang, butter, tapos quinoa, isang cup. Pero ang kinain ko yung kalahati lang ng cup, half cup lang. Yun nga, ilang grams lang, parang 150 grams. Tapos broccoli, nilaga ko lang din sa tubig, onting asin. Tapos yung giniling na niluto ni Bossing na wala rin masyadong halo. Except, ewan ko kung anong sikreto niya para medyo may lasa. Kasi yun lang talaga yung pampalasa yung giniling. So, bon appetit. May olive ba? Yeah, that's nice, bro. Ito lang. Honestly, merong mga days na kinain ko to straight for a month. And then, napuputol-putol. Pero, it takes time kasi to prepare. Alam mo yun, as an adult, na busy mag-work, videographer, director, and whatnot, wala kang time mag-prepare ng meals every single day. Minsan, shoot mo sobrang aga, wala kang time magluto, wala kang time kumain. So, it's better na mag-prepare ka na for the whole week. Gulay, protein, yung mga sangkap na kailangan ng katawan. Pero pinapagalitan ako ng magulang ko. Hindi raw ako nagsasabaw.
Pero kasi ako yung kumakain ng gulay na hindi ako mahilig sa masabaw. Promise, okay na ako sa mga gantong gulay kasi yung nangunguya, ayoko ng gulay na nilulunok. Yung nilulunok na lang yung sobrang lambot. Di ako ganun kasi kumain ng gulay. Gusto ko yung crunchy, na naradadama ng dila ko na masarap. The best. Tsaka yung giniling ni Bossing the best dito, promise. Plus, kung papansinin nyo guys, Martians, compared to sa kanin, kumain ka na masarap, nagkanin ka. Pansinin nyo after inaanto kayo, kasi nagka-crush kayo. Dahil nga may sugar pa rin yung kanin. Ito walang ka-sugar-sugar. Pure protein, fiber. Yun lang. Kaya for the whole day, hindi ako inaantok. Antokin man ako siguro kung nag-cheat ako ng KitKat, gano'n, or Cadbury, gano'n. Pero hindi. 2025, iwas tayo ng super duper iwas na tayo kasi entering 30s na tayo, so kailangan maging cautious tayo ng health. Buti na lang din, in my 20s, hindi ako naging party goer. So, hindi ako masyado nagiinom ng alak, wala akong bisyo. Health is wealth. Isa sa mga luxuries ng buhay ay health. Kaya sobrang importante ng alagaan yung guys. Ito na yun, ulam ko for the whole week. Ewan ko lang yung ginrocery ko kahapon. Kung maluluto ni dad yung Korean beef. Yung partner lang din nun, gulay pa din. Gulay na masarap kainin, na madaling kainin. I'm so sorry mom. Hindi ako makain ng basang gulay. Tinanggal ko yung picture profile. Pero alam niyo, may na-realize ako. Kasi, teka, ang shaky May na-realize ako, Martians. Parang gusto ko mag-vlog ulit ng nakabalik. Parang gusto ko ulit mag-vlog ng old school. Tas ang gamit kong camera, makalumang Canon na camera. Yung siguro hindi pa naman siya makaluma. Parang trip kong bumili ng Canon 70D or ng 80D. Tapos lalagyan ko ng Canon 10 to 18. Tapos magbablog lang ako araw-araw pa din. Kasi parang okay pa din siya. Napadaan ako dito sa channel ng idol natin. Napadaan ako dito sa channel ni Roger Rocker. Ito yung mga vlogs na dati ko pang pinapanood na napaka sentimental at meaningful para sa akin. Kasi sa mga hindi nakakaalam, si Roger Rocker yung isa sa mga naging inspiration ko kung ba't ako nag-start mag-vlogging. Bukod pa kay Will Dasovich, kay Kong, kay Roger, kay Casey Neistat, si Roger yung pinakamadalas kong pinapanood. Sobrang nakakamiss lang din. Sana bumalik na siya sa vlog. Kasi ewan ko, honestly hindi ko akalain na dumaan yung buhay ko sa Team Payaman era. Tapos dumating ako sa point na friends na kami sa FB. So, small flex. Tsaka ewan ko kung kilala niya ba ako or nagkakilala na kami. Pero, ayun. But anyways, yun nga. Parang gusto kong bumalik sa lumang style ng vlogging. Yung naka-Canon camera ka, hindi mo iniisip kung mahal ba yung camera ang ginagamit mo pang vlogging or kailangan mo mag-ingat. Para kasi sa akin sa ngayon, alam mo yan, nag-iingat akong basta-bastang ihataw, tong camera na to. Kasi dito rin ako, ito rin yung source of income ko, ito rin yung pinagkakakitaan ko. So, well, kaya ako bumili ng Osmo Pocket. Pero alam mo yun, gusto ko pa rin maramdaman yung may ganun-ganun ka, yung may ganto-ganyan. Itong lente na to, hiniram ko to kay Ato, kaya hindi ako masyado nag-zoom kasi may vignette. So, sana maggagaganon sa vlog. Pero sa style na na-develop ko nitong mga nitong buwan na to, tutok tayo, okay siya. Pero gusto ko pang mag-slightly level up ng onti pa. Tsaka parang kailangan ko yata mapadalas na may makasamang mga tropa sa vlog para naman hindi laging puro ako lang yung nasa vlog. Kasi alam mo yun, yung retention nyo, yung inaalala ko. Tsaka syempre, mas maraming ganap, mas maraming shoot, mas maraming mga kwentuhan, tawanan, mga ganung bagay. Tingnan natin, maybe in the future, na nagkaroon tayo ng project pa, try natin gumawa ng vlog. Try natin mag-hashtag bring back or parang make vlogging great again. Parang ganun. Parang ganun lang naman. Kasi, ang saya pa din eh. Nandun pa rin yung thrill, nandun pa rin yung... Ito, tulad nito, picture profile off, wala nang kulay-kulay.
mukhang ganito tayo araw-araw. Masaya pa rin ang mag-vlog. Mas masaya siya kapag na-realize mo na hindi mo naman pala kailangan pa-impress ng mga tao. You just have to be yourself. Kasi someday, you can make the best content, but nandun na rin yung part na mahal ka na ng mga viewers mo na pinapanood mo. So, alam mo yun, part ka na ng buhay nila. Pero ngayon, ito, sana sa journey natin, mag-scale up tayo, makamit pa tayo ng mas marami pang tao, makasama at makasalamuhan natin yung mga iniidolo natin ulit. Well, ngayon kasi, bilang isang creator na parang medyo lumagpas na yung isip mo o na different plane, parang yung mga idol ko ngayon, hindi na sila malayong makasalamuha. Kumbaga, nandyan na sila. Kumbaga, I'm one step away towards becoming friends with them or clients again with them. Kaya, ayun, share lang naman. Pero ito, nag-edit ako guys. Busy ako ngayon, busy. Tsaka nakapag-sagot na ako ng mga inquiries. Nakapag-send na rin ako ng mga cost estimates ng mga projects. So far, this day is great. Dahil nakapag-workout tayo, nakakain tayo ng maayos. Nakapagsagot tayo ng inquiry, nagkaroon tayo ng mga projects. Tapos ngayon, editing tayo. Isa sa mga pinaka-crucial na parts ng araw na to. Yun. So, ayun guys. Pagkatapos ng... lakas pala. Naka plus 10 decibel ako sa mic. So, medyo hindi pa ako tapos mag-edit kasi medyo mahirap tong edit na ginagawa ko. Pero may good news ako sa inyo. Isa sa mga balita ko is binibenta ko na yung 16mm f1.8 ko. Ang bibili ng lens, si Ato. Ang problema ko, kung ano ang ipapalit natin na wide lens dito sa Sony a7S III. Ngayon na na-discover ko na pwede kong gamitin itong lente niya. Itong lente na Tamron. Dito sa kamerang to. Parang okay din naman. Parang gusto ko din naman. Medyo hindi ako nako-convince, pero alam mo, gusto ko yung may gantong factor, nagagawa natin siya ulit, tas nasa gitna tayo. Kaya, let's see. Testingin pa natin ng ilang araw kung mag-work ba yung gantong style ng vlogging. Ang hindi ko lang pwede gawin is magkabit ng ND filter unless may ND filter ako na converter na itatry pala. So, yun guys, tapos na tayo mag-edit, no? Medyo durog, syempre, durog na durog. Medyo namumblema ako ngayon kasi hindi ko alam kung anong wide lens ang ipapalit ko sa Viltrox 16mm. Buong araw ini-stress ko kasi kukunin na raw niya to at ibibili niya na raw yung lens. Akala ko yun yung ini-stress ko, na hindi ko alam kung ano ipapalit kong lens. Pero yung ini-stress ko talaga. Guys, patay na si Shanshay. Yung pinaka ideal na above nung 8 pa lang ata ako or 9 na tinularan kong hanapin nung tumanda ako. Alam mo yun, she's gone, bro. Nagka-pneumonia, namatay. Ay, talagang akala ko pa nun magkakatuluyan sila sa totoong buhay ni Damingsu, pero hindi. Pero alam mo yun, I'm a big Meteor Garden fan. Kasi part yun ng childhood ko. Inaabangan ko yung tuwing hapon. Idol ko pa si Damingsu nung bata ako. Pero alam mo yun, it's just so sad, bro. But I think, dito ko na muna tatapusin tong vlog natin kasi, alam mo yun, pagod na yung utak ko. Dami kong nagawa today, super duper productive day. Hindi ko lang kailangan i-vlog masyado, pero ayun, nakapokus ba guys? Nakapokus ba? Nakapokus naman. Kahit natanggal ko yung vignette, pero all good. Sige. So, kita-kits tayo bukas sa susunod na vlog. Ang dami namang deserve eh, alam niyo, ang dami namang may deserve eh. Yung mga masasamang loob talaga. Yung talagang cruel ang ginawa. Bakit yung mga, alam mo, yung mga precious gem pa?